Bago natin simulan ang kwento na ito, alam niyo na, yun lang. Maraming salamat at simulan na natin. At doon namangha itong si Umar sa mga bisita nila Noli nang magkaroon ng tagisan ng agimat o mga karga sa katawan. Ang iba dito, nagpakita na ng mga medalyon, kwintas na may naglalaman ng mga Subalit sa lahat ng mga antingirong naroroon, hindi nila alam na may kasama pala silang isang ermitanyo. At dito nagimbal ang lahat ng mga antingiro doon sa lugar nila Noli nang malasing itong si ermitanyong Doming at sumali sa tagisan ng karga. Kanya-kanyang pasikat ang mga yon at kasali na dito ang 5 matanda na nakita nila doon sa sabungan. Normal lang naman sa lugar nila Noli ang magkaroon ng subukan, lalo na't fiesta sa kanila noon. Ang unang nagpakita ng gilas doon ay ang mga kababaryo nila Noli na kilalang may mga anting-anting na tangan-tangan nito. Ang ginawa ng mga ito, puro pangkaraniwan lang na subukan. Ito yung isasabit mo ang medalyon mo sa isang kahoy at pupuntiryahin ito ng baril. Kapag walang karga ang medalyon mo, maaaring mawasak yun sa bala ng baril. Hindi lang naman yun gaanong pinansin ni Noli dahil ilang bisis na niya yung nakita ng ganong subukan sa kanilang baryo. Nang biglang nakuha ang atensyon ng mga tao doong nakinuod nang kumukuha ng isang bulang na ginagamit sa tari ang isa sa mga kasama ng 5 matanda at walang habas niya yung ginilit sa kanyang pulso. Subalit hindi tinatablan ang katawan nito. Para mapatunayang matalas ang bulang na yon, inihiwa pa yun ng matanda sa isang puno ng saging. Hindi lang lakas ng loob ang kasama mo sa subukan na yon, kundi ikarga mo na ang lahat mong nalalaman na pampakunat sa katawan. Dahil kapag mahina ang karga mo dito, maari yun ang ikakamatay mo. Ang ermitanyo noon, patawa-tawa lang itong nakikinood habang tumatagay ng tuba. Akala nila Noli at Umar noon, hindi ito sasali sa subukan na yon. Nang biglang nagpresenta itong si ermitanyong Doming na siya na naman. Nang marinig yun nila Noli at Umar, parang na-excite din sila. Subalit ang nararamdaman nilang yon, biglang napalitan ng takot nang magpresenta ito sa founder na may dalang baril. Iho, may bala ba yan? Tanong ni Manong Doming sa founder ng subukan sa agimat. Nang sinabi yun ng ermitanyo, sumagot naman ang leader ng, "O naman Manong, bakit? May agimat ka rin bang susubukan?" Wika nito sa ermitanyo na sa pag-akala nitong kwintas ang ipapabaril nito. Subalit biglang napadilat ang mga mata nito nang sabihin ng ermitanyo na siya ang magpapabaril. Nang marinig yon ng leader ng subukan, tumawa lang naman ito sa pag-aakalang baka lasing lang ang matanda. Kaya ganoon kalakas ang loob nito. Nang mapagtanto ng lalaki na seryoso itong ermitanyo, napilitan din yung pumayag kahit alam nitong labag yun sa batas. Nang marinig yun nila Umar at Noli, pipigilan pa sana nila itong si ermitanyong Doming dahil nga baka hindi na alam ng ermitanyo ang kanyang pinagsasabi. Subalit hinarang sila ni Luisito na ama ni Noli na wag na raw nilang pipigilan ang ermitanyo. Nagwika pa ito ng, Hindi nyo pa alam ang tunay na pagkatao ng matanda na yan. Hayaan nyo, hindi yan madisgrasya sa subukan na yan. wika ng ama ni Noli. Ang subukan na yun, ginanap sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ng bariles. Habang nasa loob ng bariles itong si ermitanyong Doming, rinig na rinig nila ang mga binitawan nitong inkantasyon na halos na hindi naman nila maintindihan. Nagdadalawang isip pa ang lalaking yon
na gawin yun sa matanda. Subalit nilapitan yon ng ama ni Nuli at sinabi dito na okay lang. Sanay na raw ang matanda doon. Kaya't yun ang pinanghawakan ng lalaki kapag sakaling madisgrasya ang matanda. Silang dalawa ang mananagot. Bata pa lang ako, kilatis ko na ang abilidad ng matanda na yan. Wika ng ama ni Nuli doon kay Umar. Maging si Umar noon, halos na yun mga ngatog sa takot dahil sa pangyayari. Nang makapasok na ang ermitanyo sa loob ng barilis, narinig pa nila yung magsalita ng simula na raw. Kaagad pinaulanan ng bala ng lalaki ang barilis na naglalaman ng tao. Mas lalong dumami ang mga taong nakiisyuso doon dahil sa alingaw-ngaw sa putok ng baril. Nang matapos paputukan ng lalaki ang barilis na pinagtaguan ni ermitanyong Doming, bahagya namang hindi yun gumalaw. Akala ng lahat ay patay na ang ermitanyo, kaya't dali-dali nila itong nilapitan. Ang unang lumapit doon ay ang nagbaril, subalit biglang naglaki ang mga mata nito habang tumingin sa ama ni Umar. Dahil wala na daw yung matanda sa loob ng barilis. Nagsilapitan ang mga tao doon, kabilang na ang 5 matanda. Subalit maging ito, sinabing walang tao sa loob. Bigla na lang silang nagulantang nang may magwika sa kanilang likuran na boses ng ermitanyo. Hoy! Yung tagay nyo rito, napanis na. Wika ng ermitanyong nakangisi, nakatingin sa kanilang lahat. Nagulantang ang lahat ng mga nakasaksi doon. Dahil papanong napunta doon ang ermitanyo, kaninang-kanina lang, narinig pa nga nila yung magsalita doon sa loob ng barilis. At ang pinagtataka rin dito, walang tinamong sugat ang ermitanyo sa kabila ng pagpahula ng bala dito. Grabing gulat ng mga taong nakapanood doon dahil unang-una nilang makakita ng ganong klaseng kakayahan ng isang tao. Ganon katindi ang subukan ang ginawa ng ermitanyo. Nang masaksihan yon ng 5 matanda, bigla na lang yung nagpaalam na sila'y aalis na. Kaya ang nangyari tuloy, maraming mga antingirong nagipaglapit dito sa ermitanyo. Subalit ang pagtatanghal na yon, nang siyang dahilan para subukan ang ermitanyo sa mga nilalang na panig ng kaliwa. Ayon pa kay Manong Doming, akala kasi ng mga nilalang nakakilala sa kanya ay isa lang siyang simpleng antingirong nagkaroon ng ganong abilidad. Dahil itinago ng ermitanyo sa kanyang katawan ang nag-uumapaw nitong presensya sa katawan upang hindi maramdaman ng mga nilalang ang kanyang katawan na punong-puno ng mga kapangyarihan na namana pa niya sa kanyang maestro na isa ding ermitanyo. Hanggang sa unting-unti nang nawala ang ibang mga tao doon dahil sasapit na rin ang gabi. Bago umuwi si Umar na kaibigan ni Nuli, marami itong baon-baon na kwento dahil sa naganap ng araw na yon. Sinabihan din nila Nuli si Umar na kapag magkaroon sila ng oras, bababa sila ng bayan kasama ang ermitanyo. Lumipas ang araw na yon. Naging masaya naman ang pamilya nitong si Nuli. Bukod kasi sa panalo niyang nakamta nung araw na yon, meron na ding dumayo sa kanyang mumunting manukan para bumili doon ng materyales. Hindi naman niya pinagdadamutan ang mga yon dahil talagang nagpupumilit yung bumili sa kanya. Naging usap-usapan kasi sa kanilang baryo ang unti-unting paglaganap ng kanyang pangalan sa mga taong kapareho niya ng hilig. Nakisyo daw magagaling ang nahawakan niyang lahi ng manok at yun ang akala sa mga taong nakakilala sa kanya. Kinabukasan, nagtataka siya kung bakit may kalabaw na malapit sa kanilang bahay na malapit din sa kanyang kalabaw na nabili. Nang makita niya yon, kaagad siyang nagtanong sa kanyang ama ng, "Tay, kaninong kalabaw yung katabi sa kalabaw natin?"
Wika ni Nuli sa kanyang ama nang siyang sinagot naman ito ng, Kay Manong Duming yan, anak. Dito na raw muna siya manirahan ng ilang buwan. wika ng kanyang ama nang siyang labis naman niyang ikinasaya. Kaya't kaagad niyang pinuntahan si Manong Duming sa kanyang manukan habang paduyan-duyan ito sa ilalim ng puno ng langkap. Nang makalapit na siya dito, kaagad silang nag-usap ni Manong Duming. Marami silang tinalakay noon patungkol sa ginawa nito sa subukan ng kargahan noong nagdaang araw. Makalipas ang araw na yon, halos wala namang kakaibang nangyari hanggang sa dumating ang isang gabi na nakaramdam ang ermitanyo ng mga nilalang sa paligid habang sila'y nagpapahinga sa kubong ginawa ni Nuli. Ang bahay kasi nila Nuli, gawa kasi sa semento ang papag nito, kaya't ayaw matulog ni Manong Duming doon. Minabuting doon matulog ang ermitanyo sa kubo, kung kaya't doon na rin siya matulog, katabi si Nuli. Dahil mas masaya kung ito ang kanyang makasama, dahil lagi siyang pinagkwentuhan ng ermitanyo patungkol sa mga hiwagang bagay na hindi pa nalalaman ng mga ordinaryong tao. Baka isipin niyong bakla itong si Nuli, ha? Biro lang. Isang hating gabi, nakarinig sila ng isang garalgal na huni na para bang huni yun ng isang baboy na inuubo. Alam ni Nuli na wala silang alagang baboy doon sa kanilang bahay, kaya't sinabi niya sa ermitanyo kung ano yung naririnig nila. Subalit laking gulat niya na kanina pa palang naalam yun ng ermitanyo. Hayaan mo lang ang mga nilalang na yan. Hindi naman yan makakalapit sa atin. Wika nito sa kanya at muli siyang nakatulog. Nang makarinig na naman sila ng huni ng baboy at sa pagkakataon na ito, napawika ang ermitanyo ng, Huwag niyo kong subukan, demonyo. Alam ko kung saan kayo nakatira. Nang sinabi yun ni Manong Duming, biglang nawala yung huni ng baboy. Bakit, Manong? Tanong niya rito. Subalit sinagot siya nito ng, Wala yon. Matulog na tayo. kinabukasan, habang kumakain sila ng tanghalian, nakasipat sila ng dalawang lalaking nakasakay ng kabayo. Alam ni Nuli na sa kanila ito tutungo dahil sa kanila nakarumbo ang takbo ng kabayo nitong dala. Nang paglapit ng mga lalaking yun sa kanila, kaagad naman nila yung namukhaan. At si Umar pala at ang kasama nitong isang tauhan. Oy, buddy! Napadalaw ka sa aming lugar, ah. Kain tayo. Bungad na wika ni Nuli rito. Dahil nga nalasing ang ama niya nung fiesta, ngayon lang niya na ipakilala itong si Umar sa kanyang pamilya. Ikaw pala ang nagngangalang Umar. Aba, masaya kaming makilala ka, iho. Muupo kayo. Saluhan mo kami sa aming tanghalian. Wika ng kanyang ama doon sa kanyang kaibigan. Umar, kumain ka ba ng nilagang mais? Tanong ni Manong Duming doon kay Umar. O naman, Manong. Ayan pa, paborito ko yan sa amin, eh. Wika naman dito ni Umar. Habang kumakain sila sa oras na yon, masaya naman itong si Nuli dahil hindi niya akalaing dinalan siya ni Umar ng 6 na inahing manok na nakasilid sa isa-isang bayong. Buddy, baka naman hindi alam ni Manong Mundo na nagdala ka ng mga manok dito. Baka magalit yon. Wika niya dito. Nang marinig yun ni Umar, tumawa lang naman yung habang sumasagot ng, Huwag kang mag-alala, buddy. Si Tay nga namimili niyan para daw idagdag sa materialis mo. At doon napagtanto ng ama ni Nuli na talagang napakabait ng pamilya na sinasabi ni Nuli. Matapos noon, habang nasa ilalim sila ng punong mangga at nag-usap sila Manong Duming at Umar, nabanggit nito na kinabukasan na yon,
Merong malaking pasabong na malapit sa bayan nila Umar. Nang marinig yun nila Noli, kaagad niyang tinanong si Manong Doming kung sasama ba ito sa lugar ng kanyang kaibigan na si Umar. Pumayag naman si Manong Doming dahil ayon sa kanya, mangumusta din siya sa pamilya nitong si Umar. Kung kaya't pasekreto niyang kinausap si Manong Doming kung dadalhin ba nila ang kanilang gamit. Sa tingin mo, Noli, mananalo ka ba kung iwan natin ang sinasandalan mo? Wika nito sa kanya. Wala namang problema sa mga magulang ni Noli na sila'y alis dahil medyo marami din namang mga kapatid itong sinuli. Nagkataon kasing araw yon ng Biyernes kaya wala itong pasok kinabukasan. Pinaubaya na niya muna kay Mayok ang kanyang mga alaga dahil abutin sila doon ng 2 araw sa bayan. Nang sumapit ang kinahaponan nun, angkas-angkas silang 2 sa mga kabayon dala nitong si Umar. Dala-dala nitong si Noli ang 3 niyang tandang pababa ng bundok upang muling lumaban doon sa nasabing sabungan sa bayan. At si Manong Doming naman ang nagdadala sa kanilang sinasandalan na gamit. Muli na namang dumayo ang 2 para subukan muling lalaban sa sabungan. Habang kasalukuyang binagtas ng kabayo ang daan pababa ng bayan, panay naman ang pag-usap ng pangkat nila patungkol sa araw-araw na pamumuhay nila Umar. Ayon dito, nung una pa raw lumalaban pa sa derby ang kanyang ama, subalit nawalan yun ng gana. Dahil palagi nilang nakiengkwentro ang taong nagngangalang Tasyo doon sa sabungan. Marami umano yung kasabwat ng mga ordinaryong tao para maisahan ang ama ni Umar para hindi mahalata na sila ang nakakalaban ng ama ni Umar. Subalit kapag tapos na ang kanilang labanan sa grupong yon, biglang lilitaw ang taong nagngangalang Tasyo. Dahil nga aswang ang taong yon, hindi nila yun basta-bastang matapatan kahit gagamit pa sila ng mga baril. Dahil kapag sa tuwing susubukan nilang tugisin ang taong yon, maraming manok sa kanilang farm ang nalalagas. Ayon dito, hindi raw normal ang pagkakamatay ng kanilang mga alaga sa farm dahil wala na yung mga dugo sa katawan na para bang sinipsipyo ng isang mabangis na nilalang. Dagdag pa rito, kapag namatayan raw sila ng mga manok sa farm, pansin din nila dito na wala na yung lamang loob. Doon na pagtagpi-tagpi ng ermitanyong si Doming ang mga sinabi ni Umar na posibleng bukod sa aswang ang kalaban nila, meron din yung mga alagang sigbin. Pagdating ng pangkat nila Noli sa baryo nila Umar, pinagtinginan naman sila ng mga tao doon habang sakay-sakay sila sa mga kabayo nitong dala. Makalipas lang ang ilang minuto, kasalukuyan ang pumasok ang kanilang mga kabayong dala sa entrada ng manukan nitong si Umar. Masaya naman ang mga tauhan nitong nakatingin sa kanila nang muling pagbabalik ng ermitanyo at ang wangis nito. Nang malapit na sila sa bahay nila Umar, nasipat naman nila ang ina ni Umar habang nagwawalis at nagsusunog ng mga damo sa likod ng kanilang bahay. Nang makita sila nito, bigla naman yung natigilan habang tinatawag ang asawa nito na si Manong Mundo. "Mahal, narito na sila oh," wika nito at bakas sa pagmumuka nito ang galak na kasayahan. Yun lang. Maya-maya pa, nasipat na nila ang padre pamilya ni Umar. Kasama nito ang 3 tauhan. "Oh, Manong Doming, maligayang pagbabalik sa aming baryo. Kamusta na ho kayo? Hindi nyo ba kasama si Noli?" Bungad na wika nito kay Manong Doming. Sinuli ba ka mo? Ayon, sumama kay Umar sa likod bahay nyo. Dala-dala ang kabayo. Mabuti naman Mundo na tuluyan ang gumaling itong asawa mo. Sagot naman ni Manong Doming doon kay Manong Mundo. "Gumaling ako dahil sa tulong mo, Manoy. Utang ko ang buhay ko sa iyo. Hayaan mo.
makakabawi rin ako sa iyo. Sabat pa ng asawa ni Manong Mundo. Walang anuman, Lucia. Basta't magtiwala ka lang sa kataas-taasang may likha at sana maging silbing aral to sa'yo. Nang marinig yon ng asawa ni Mundo, ngumiti lang naman yon sa ermitanyo at sinabi nito, kasabay ng pagaling niya ay ang kasabay ding nalanta ang puno ng duhat, kung saan nakatira ang sinasabi ni Manong Doming na maharlika na engkanto. Natural lang yan sa punong malanta dahil wala na ang kanilang haring nakatira doon. Kasabay ng mga kawal at mga kadugo nito, kasabay ding lumisan sa kanilang itinuring tahanan noon. Nang sumapit na ang gabi, puro lang naman sila usapan habang tumatagay ng alak at tuba. Nakagawian na kasi nila ang ganong gawain dahil hindi kumplito sa mga sinaunang mga tao kapag may kwentuhan na walang tuba. Habang nagtipon-tipon ang kanilang grupo, si Nuli, Umar, ang ermitanyo at ang ama ni Umar, kasama pa nito ang ilang tauhan. May nabanggit ang ama ni Umar na may napadpad na dayo sa kanilang lugar na mga malalakas na sabungero. Nagkataon ang pangyayaring yon noong nagdaos ng paderbe sa kanilang lugar kasabay sa fiesta sa baryo nila Noli. Binubuo ang grupong yon ng 3 lalaki at may kasamang isang matanda nang siyang tagagafing sa mga manok ng kasama nitong 3 binata. Ayon pa sa mga tauhan ni Umar, lumaban yon ng trikak derbe at walang kahirap-hirap nitong nasungkit ang kampyonato doon sa nasabing sabungan. Subalit may nakasabay din ang grupong yon na nakasungkit din ng 3 panalo, kaya't ang nangyari, para malaman kung sino ang magka-champion, pinagharap ang 2 grupo na yon at ang nakaharap ng grupo na yon ay ang 2 aita at di nila alam kung saang lugar yun nagmula. Halos tumagal raw ang laban ng 2 grupo na halos 1 minuto. Subalit nagwagi pa rin ang grupong may kasamang matandang hukluban. Nais pa sana yung kausapin ng pangkatila Umar para makilala, subalit sa hindi malamang dahilan, paglabas pa lang ng sabungan ng mga ito, bigla na lang yung naglaho. Inakala pa nga nila ni Manong Mundo noon na engkanto ang mga yon dahil sa bilis na wala sa kanilang paningin. Nang marinig yun nila Nuli at Manong Doming, napaisip naman sila dahil hindi pa naman nila yon nakasagupa ng personal. Hindi ko pa nakita ang pangkat na yan, pero sigurado akong malalakas ang kinakapitan ng mga yon. Wika dito ng ermitanyo. Nang marinig yun ng ilang tauhan ni Umar, napasabot naman yun ng, Ang ibig sabihin mo, Manong, may mga mutya ang mga yon? wika nito habang patawa-tawa pa. Hindi naman yun kwinistyon ng ermitanyo dahil alam naman niya na hindi yun naniniwala sa mga agimat o mutya. Alam mo, Manoy, wala naman yan sa naghawak ng manok. Sa amin kasi dito sa bayan, masinandalan pa namin ang matalas na tari at salahin ng manok. Yan, sigurado kami dyan. Pero yung mutya, sus, luma na yan. Hindi kami naniniwala dyan. Wika ng isang tauhan ni Umar na lasing na. Kaya't ang ginawa ng ermitanyo, bumuiluyo ng napakalakas na tawa dahil biglang natumba itong sinuli sa inupuan nito. Kaya't nagsitawanan na rin ang mga tauhan ni Manong Mundo. Subalit alam ni Nuli na medyo naapakan ang paniniwala ng matanda. Kahit ganun pa man, wala yung kaso kay Manong Doming dahil naintindihan naman niya yon. Nang medyo nagmaoy na ang ibang kasama nila dahil sa klasingan, pinili na ng ama ni Nuli na magpahinga na ng maaga para kinabukasan masigla silang dadayo sa derbe. Lasing na lasing ang halos nilang kasama, maliban lang sa ermitanyo na parabang hindi nakainom. Fast forward tayo ng ilang oras. Kinabukasan ng 10:00 ng umaga,
kasalukuyan ang naglalakad ang pangkat nila Noli papunta sa nasabing sabungan. Ang lugar ng sabungan na yon ay yung dati pa ring dinadayo nila Noli. Nang makalapit na sila sa sabungan na yon, nagmamasid lang naman sila Manong Duming, kasama naman dito si Noli. Habang nagkwentuhan sila Manong Duming at ang ama ni Umar, silang dalawa naman ni Noli at Umar, pinili nilang dumungaw sa naglalabang manok doon sa ruweda. Nang makasilip na sila doon, laking gulat ni Umar nang masipat nila ang 5 matanda. "Bade, di ba yun yung 5 matandang nakalaban ni Goyo?" Wika dito ni Umar kay Noli. "Oo nga, Bade. Nasipat ko sila." Habang ang dalawa dito, kasalukuyang may binitawang manok doon sa loob. Sa madaling salita, dumayo din ang grupo ng mga matanda na yon doon sa lugar nila Umar. Maya-maya pa, nakita nila itong papalabas ng ruweda, habang ang isa dito may hawak-hawak na 3 patay na manok. Maaring bihag yon ng mga matatandang sabungero. Kaya't pasimpleng lumapit kay Manong Duming itong si Noli at dahan-dahan niyang sinabi dito patungkol sa 5 matanda na nakaharap nito sa subukan. Hayaan mo lang iyo. Kanina ko pa silang nakikita. Wala pa naman silang ginagawang kakaiba rito. Wika sa kanya ni Manong Duming doon kay Noli. Dahil nga si Umar ang naghawak sa manok ni Noli, napagkamalan tuloy ng mga sabungero doon na sila Umar ang may-ari sa manok nitong dala. Habang nilapitan si Umar ng 2 lalaking may manok din, napangisi naman itong si Manong Duming habang pabulong na nagwiwika sa ama ni Umar. Ano yan, Omar? Kumasa ba kayo? Doon sa lok ng mga lalaking yon? Wika ni Manong Duming doon kila Noli at Umar. Ang maging kalaban pala ni Noli at Umar, mapagkamalan mong tagabayan yon dahil sa pormahan ng mga ito. Subalit lingid sa kaalaman ni Manong Duming ay pangkat yun nila Tasyo na nagkukunwaring mga ordinaryong tao. Sige, kasahan nyo para masimula na ang laban. Wika naman ni Manong Duming doon sa kanila. Habang ang 2 tauhan ni Manong Mundo, nagmamasid lang naman yun sa gagawing hakbang ng ermitanyo. Nang sinabi nila Umar na kumasa sila sa halagang napag-usapan, tila ba nakakasigurado na itong mananalo sa manok nila Noli. Sige, aalis na muna kami ha. Dahil magtatari rin kami at ihanda nyo na ang pangalawa nyong manok. Wika nito sa kanilang dalawa habang pasimpleng tumatawang naglalakad. Tumingin sa kanila si Manong Duming at nung tumangaw yon, kaagad na silang lumapit kay Manong Duming at simulan na nito ang pagkakabit ng gaping o tari sa manok. Muling ikinabit ni Manong Duming ang birtud ng bubuyo na tanging si Noli lang ang nakakakita. Pagpasok ni Noli sa ruwida, hawak-hawak na nito ang manok na kanyang ilalaban. Nanggaling ang lahi nito doon sa mga manok nila Umar. Sa mga taong nagtatangan ng ganitong gamit, malalaman mo kung meron silang karga. Dahil pagpasok nila sa ruweda, hindi nila inilapat ang manok sa lupa hanggat hindi nito ang huling bitaw. Sa madaling salita, bibitawan lang ang manok kapag maglalaban na sa ruweda. At yun ang estilo ni Noli na hindi naman napapansin ng mga tao doon. Nang maghudyat na ang taga-karyo na bibitawan na ang mga manok, bahagyang tumahimik ang sabungan. Kitang-kita nila noon ni Manong Mundo ang pagsalpukan ng mga manok nang siyang ikinagulat ng ama ni Umar. Nakita kasi nito na bumaon ang tari sa kalaban doon sa katawan ng manok nila Noli. Napawika pa ito ng, Ayan na nga ba? wika nitong may pangangamba. Subalit ng paghiwalayin ang 2 manok ng taga-karyo, nanlaki ang mga mata ni Manong Mundo. Nang makita nitong nangingisay ang kalaban, tila ba nabaliktad ang pangyayari.
Nang makita iyon ng ama ni Umar, dali-dali itong sumalubong sa kanilang dalawa habang nagwiwika ng Akala ko patay na to. kaagad nilang sinipat-sipat ang katawan ng manok. Subalit wala man lang itong galos. Manong, di kayo na maligno itong mga mata ko. Wikang gulat na gulat ni Manong Mundo. Akala pa ng mga tauhan nila Umar ay tsamba lang ang lahat. Subalit nang inilaban pa nila Umar ang isang manok ni Nole, doon nila napagtanto na hindi lang tsamba yon. Hindi pa rin nagpahalata si Manong Duming na kasama siya nila Umar upang hindi sila paghinalaan ng pangkat nila Tasyo. Akala ni Manong Duming na sa laban na yon, hindi na magpakita ang alagad ni Tasyo. Subalit nagkakamali sila. Magamat maraming nakipagtapatan kila Noli ng mga ordinaryong sabungero, hindi nila yun pinalagan ayon sa utos na ermitanyong si Duming. Dahil hinanapan nito ang pangkat ni Tasyo na muling maghamon sa kanilang laban. Hindi nga nagkamali si Manong Duming dahil muling nararamdaman nito ang presensya ni Tasyo na isang aswang. Ibang tao na naman ang lumapit kila Umar at nag-aalok yun na makipaglaban dito. Kitang-kita noon ng ermitanyo ang galawan ng mga lalaking yon na animoy hindi yun mapakali at panay pa ang pagkakamot sa katawan nito na parabang may mga bune. Sa muling pagbanggaan ng mga manok, sinuli muli ang nasaruida. Kasama niya dito si Umar nang siyang nag-alalay sa kanya. Dalawang bigwasan lang ay patay kaagad ang kalaban. Kita nila Noli noon ang panlilisik ng mga mata ng isang lalaki habang nakatitig sa kanilang dalawa. Paglabas nila ng sabungan, akala ni Noli na siya lang ang nakapansin noon. Pero maging si Umar pala ay nakita niya ang ginawa ng lalaking kalaban nila. Lumapit sa kanya ng bahagya itong si Manong Duming at may iniabot ito sa kanya na isang buting maliit. "Ano to, Manong?" tanong niya kay Manong Duming. Hawakan mo lang ang buti na yan, Noli. Sundan mo ang pangkat na kalaban nyo kung saan ito pupunta. Batid kong nasa paligid lang ng sabungan itong si Tasyo. Wika nito sa kanya. Kaya't kahit nagdadalawang isip pa siyang sundan yon, ginawa pa rin niya ang utos ng ermitanyo. Habang sinundan niya ang tatlong lalaking yon, umikot yun sa likod ng sabungan. Bigla yung pumasok sa isang madilim na sulok at saan may isang kubong nakatago doon. Maya-maya pa, nakasipat siya ng grupo ng kalalakihan habang nag-uusap doon sa loob. Kaagad siyang nagtago doon upang mapakinggan niya ang usapan ng mga yon. Habang natatago siya sa isang sulok, bigla naman siyang nagulat nang maupuan niya ang isang asong nakahiga doon. Akala niya tatahol ang aso na yon at siya ay kagatin. Subalit sa hindi malamang dahilan, tila ba hindi siya nakita ng aso na yon. Maya-maya pa, may naririnig siya sa isang boses ng isang lalaki. "Pinuno, may isang matandang antingerong nakikialam sa pamilya ng hasindero. 2 manok niyo na ang nabihag. Tinalo kami." Dagdag pa ng isa dito At ramdam namin ang presensya niya, Pinuno. Ngayon lang namin siya nakita sa baryo na ito. Hindi pa naman nakapagsalita ang pinuno ng grupo na yon. Sumibat na ng takbo itong si Noli. Dahil sa hindi kinaya ng kanyang sikmura, ang labis na amoy sa lugar na yon, na para bang may bulok na karne. Pagbalik niya sa kinaroroonan nila Umar, nagtaka naman ito kung saan siya nanggaling. Upang hindi na yon magtatanong pa, sinabi na lang niya dito na nanggaling siyang umibak sa labas. Nilapitan niya si Manong Duming at inabot niya dito ang buting pinahawakan sa kanya. Isinalaysay niya dito ng tahimik ang kanyang naririnig doon sa matanda. "Manong, nakita ko na yung tinutukoy nila Umar, ang nagngangalang Tasyo.
Wika niya kay Manong Duming. Akala ni Nuli noon ay isang Pilipino ang nagngangalang Tasyo. Subalit napagtanto niya na may dugo pala yung isang Espanyol. Nang malaman yon ni Manong Duming, doon ito napagtanto na hindi basta-basta ang taong nagngangalang Tasyo. Dahil sa kadalasan sa mga Espanyol na napadpad sa Pilipinas, marami yung mga alam pagdating sa larangan ng Mahika Blanca. Kahit ganun pa man, hindi nakitaan ni Nuli ang ermitanyo ng takot sa mukha. Habang nagtipon-tipon silang lahat doon sa sabungan, sakto namang nagkatagpo ni Manong Mundo ang mga kaibigan niyang big time breeder ng mga manok panabong. Pinakilala naman ni Manong Mundo itong si Nuli at si Manong Duming bilang mga kaibigan. Dahil nga nagsisimula palang si Nuli sa munti niyang manukan, tila ba walang balak ang mga yon sa kanya na makipagkaibigan. Wala naman yung problema kay Noli dahil para sa kanya, kung hanggang saan ang kanyang kakayahan, doon siya masaya. Hanggang sa sumapit na ang 3:00 ng hapon, doon nasaksihan ng mga kaibigan ni Manong Mundo ang kakaibang tarima nitong si Noli. Nang lumaban muli yun sa sabong. Dahil nga kasama niya itong si Umar na makulit, tila ba nagpasikat din yun sa mga kaibigan ng kanyang ama at muli nitong inaya si Nuli na muling kumasa sa labanan. Nang siyang napapansin ni Manong Duming, "Manong, lalaban ba tayo muli?" Tanong niya kay Manong Duming. Nang marinig yun ng matanda, sumagot naman yun sa kanila ng, Ikaw bahala, Noli. Huwag kang matatakot. Pagatandaan mo, Noli, hindi pangkaraniwan ang tangan-tangan nating gamit. Kaya't bago pa dumating ang araw na mawala ito sa'yo, pag-aingatan mo lang at huwag abusuhin. kaya't muling lumaban ang dalawa sa kanilang nakakaharap na mga sabungirong taga-bayan. At dito na naman, at dito nyo maririnig sa Part 17 ang labanan ng ermitanyo kontra sa isang aswang na nagngangalang Tasyo. At makikialam dito ang 5 matandang nakalaban nila Goyo na isa pala ding uring mga aswang nakaanib nila Tasyo. At dito nyo masaksihan ang tunay na pagkatao nitong si Ermitanyong Duming nang lumaban yun sa 6.